Kakamping kasi ang si DJ Chacha. Kaya atat din siyang ma-impeach. Si Grabe naman sa atat ma-impeach. Ako gusto ko lang din makita kung ano ang isasagot. Pag nagsimula na yung impeachment trial, hindi ba kayo excited na makita kung ano ang isasagot ni about her confidential funds? Hindi ba kayo excited na ipagtanggol ni yung sarili niya? Yun ang sa akin. Hindi ako atat, guys. Tsaka fourth weed, talaga namang binago kasi nung ibang mga nandyan sa Senado yung meaning niyang fourth weed na yan. Kaya tayo umabot dito. no spin, no lies, just the truth. Isang magandang araw sa ating lahat at welcome sa Just the Truth Podcast. Ako si J3 Santariela at samahan niyo ako ulit upang siyasatin ang mga issue ng lipunan kasama ang ating guest. At syempre, to get to know their side na hindi na natin gaano nakikita behind the stage. When we see big personalities on social media and TV programs, minsan siguro sumasagi sa ating isip, who is this person behind the camera? Paano kaya siya bilang kaibigan, family person, at syempre bilang tao sa likod ng mata ng madla? Dito sa ating podcast, mas makikilala pa natin ang ating mga guests at mas na ipapakita pa nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang personal na buhay, background, and most importantly, their beliefs and values. From government officials, social media personalities, political analysts, journalists, at kahit mga kontrobersyal na individual, this podcast provides us insights to their side na hindi kadalasang ipinapakita sa iba't ibang media platforms. At lahat ng yan ay dito lang sa Just the Truth. But before we start our conversation with our guests, mag-history lesson muna tayo. And this one is important. Ano ba ang 2016 Arbitral Award? Ito ay isang international ruling issued by the Arbitral Tribunal sa ilalim ng Permanent Court of Arbitration na nagsasabi na walang legal na basihan ang claims ng China sa West Philippine Sea tulad ng kanilang 9-dash line claim. Harassment sa mga mines ng Pilipino, pagbuo ng mga artificial island, at pagsira sa ating marine environment. Ano ang basis ng tribunal sa hatol? Walang iba kundi ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. To simply put, ito ay ang rulebook at kasunduan ng mga bansa that indicates who owns what part of the sea at hanggang saan lamang ang karapatan ng bansa sa kanilang teritoryo. At FYI, signatory ang China sa UNCLOS Treaty na ito. Ito ay nakaukit na sa kasaysayan ng Pilipinas. Don't let anyone say na ito ay papel lamang, na wala itong bigat o dulot para sa ating bansa. Continue to speak up, continue to defend the Philippine territory by calling out people who spread fake news about the West Philippine Sea. Maging mapanuri at matalino tayong mga kababayan. Just like the name of this podcast, katotohanan lamang ang sisira sa kumakalat na maling naratibo at disinformation. At kung speaking up lang din ang pag-uusapan, ang guest natin for tonight is surely known for commenting and discussing relevant issues for daily Filipino lives. Mapapolitical man yan, buhay pag-ibig, karir, isa siya sa mga nagiging cultural voice ng madla pagdating sa mga ganitong usapin. Kilala siya sa kanyang fun at energetic personality at sa pagiging disc jockey o DJ ng ilan sa mga programa sa radyo. Sa ngayon, isa siya sa co-host ng radio show program sa True FM and also a podcaster. Walang iba kundi si Miss Sharina Marie Balba Guevara, also known as DJ Chacha. Welcome sa podcast, DJ Chacha. DJ Chacha, maraming salamat sa pagpapaunlak mo na maging guest dito sa podcast ko. At kumbaga, binawian lang kita kasi nag-guest ako sa iyo. Kaya nga, una, thank you for inviting me and congrats on the podcast. Kasi balita ko, more than 10 episodes ka na daw. Ang dami mong, mas marami ka pang viewers sa akin Pero DJ Cha, etong podcast ko, Ay, oo nga pala. kakaiba to. Hindi to tungkol lang sa West Philippine Sea. Okay. Para sa amin, it's important na kilalanin natin ng mga public figures na nakapag-shape ng public discourse, no? In different capacities, katulad mo, dahil ikaw ay isang public figure at maraming followers, no? Wow, talaga. So, gusto naming mas kilalanin yung mga guests namin dito. So, to start with, magkabayan tayo, DJ Cha, no? Hindi alam ng lahat ng tao yan. Pareho tayong batang Tondo. Yes. No? Born and raised Born in Tondo.
At hanggang ngayon, may bahay pa kayo sa Tondo, Yes, my parents are still living there kasi for the longest time, tinatry ko sila lumipat malapit sa akin. Ayaw ng nanay ko. no? Mas gusto. Ayaw niya. So, para sa mga batang Tondo katulad natin, ang pinaka biggest celebration lagi after magpasko is Fiesta ng Tondo. Fiesta ng Tondo. Although kami kasi fiesta kami ng Don Bosco eh. Yung isa. Kasi Oh, di ba, Fiesta ng Don magkasunod Bosco. lang naman yon. Pero may mga taga ng Bosco na Celebrate Sa-celebrate ng ng Fiesta Fiesta ng ng Tondo. Tondo. Santo Niño Fiesta po yun para sa mga hindi familiar dun sa Fiesta sa Tondo. So it's one of the I can say happiest fiestas sa buong Pilipinas. Iba talaga siya. Ang dami kong core memory nung bata ako sa mga fiesta ng Tondo. pero umaattend ka pa din. Actually, Pupunta ka pa din? kakapunta ko lang nitong weekend sa parents ko kasi wala silang time, dalawin ako. So ako dumalaw sa kanila. Ayaw talaga nila umalis. Ang sinasabi lang sa akin lagi ng nanay ko is, well, doon daw siya pinanganak, doon daw siya hanggang sa last breath niya. Knock on wood. Yun ang lagi niya sinasabi. Ayaw niya talaga umalis doon. Gustong-gusto niya yung Tondo. Pero ikaw, DJ Cham, malaki yung pinagkaiba natin eh. Kasi Bakit? ikaw yung taga-Tondo na nag-aral sa Holy Child Catholic School. Saan ka ba? Hindi ako produkto ng Private school. private Catholic school na katulad mo. Ano ka bang school? Ano lang ako, mababang paaralan ng Magat Salamat. Magat salamat, ang dami kong Oh. pinsan nag-aral dyan. Pero kasi semi-private naman yung Holy Child. Hindi siya yung private school na parang Catholic school Catholic yun. school siya. Pero kasi sa Tondo, pag sinabi mo Holy Child, pag sa nag-aaral yung anak mo, Holy Child, parang feeling ng iba, uy, kaluwag-luwag sa buhay. Oo, anak mayaman. Ganon sa Tondo. Hindi po kami mayaman. I can say middle class kami kasi yung tatay ko is a seaman. Pero sa level ng mga batang Tondo, Parang- nakakaangat na yan. Totoo yan. Diba? Sa Tondo, ganon. Pag sinabi mo sa Holy Child ka nag-aral. Pero ako yung tipo ng estudyante na nasusulat yung pangalan sa blackboard dahil nalilate sa bayad ng tuition fee. Pero buong aral mo ng Tondo, nakakuha ka ng loyalty award, no? Mula kinder Yes, hanggang distinction. high school. Correct, distinction diba? award. O kasi from kinder 2 hanggang 4th year high school, dun ako. Diba? Kami Kaya, na mga kapatid ko. kaya ko alam kasi ang misis ko, Holy Child din. sa lahat ng award niya, yun lang ang nakuha niya. yung loyalty. pareho kami ni Mrs. Ako din nung high school, Oo. ganun din. Oo. At least mula kinder hanggang high school, may award siya. Yes. Yung loyalty niya Loyalty dahil doon siya awardee. nag-aral. And then after mong mag-aral ng Holy Child, nag-aral ka sa Lyceum. Lyceum of the Philippines University. Gusto ko sana mag-aral sa Letran. Kaya lang hindi talaga kaya ng parents ko. Nag-iikot kami parang first week na nag-start yung school. Wala pa akong napipiling school. So Mass communication talaga ang gusto mo. Masscom talaga, broadcasting. Pero at first gusto ko mag-tourism. Tourism. Gusto ko lumipad. Bakit tourism? Wala lang, gusto ko lagi lumipad. Alam mo yung parang ang ganda ng work ng Gusto flight mo attendant. mag-stewardess? Oo. Flight Parang ang stewardess. saya kung saan sila nakakapunta. Eh di syempre pag batang Tondo ka, hindi ka naman nadadala ng parents mo kung saan saang magagandang lugar. Nasa utak ko, pupunta ako sa magagandang lugar, mag-flight attendant na lang ako. Kasi pinakamalayo sanang napagdalan sa amin ng nanay ko. Di nila kami na out of the country. At naiintindihan naman namin yun dahil hindi kami hikahos, pero sapat lang yung sweldo, pangkain, pambayad ng tuition fee. Alam mo yung, ang mga core memories ko nung bata, magsa-Star City, nakasakay sa jeep, doon mag-iikot, magbabay. Biyahe ng FB Harrison Divisoria. Correct. Di ba? Ganyan, tas every Sunday, kakain ng Jollibee. Ganon. Na malapit sa simbahan Na ng malapit Tondo. sa simbahan ng Tondo, every Sunday, ganon kami. So, in my mind, gusto ko ma-travel yung buong mundo. So, mag-FA ako. Kaya lang, maliit ako. 5'2" lang ako eh. So, na-realize ko Ano late. requirement ba ng flight attendant? 5'5", I think. Ang sister ko ang naging flight attendant. Di ba? Parang, yun na lang, siya na lang. Pero hindi ko rin alam. Nursing graduate siya, pero naging flight attendant siya. So, ang layo din. But anyway, yun nga. Naisip ko na, pag yun yung kinuha ko, hindi ako magiging flight attendant. Kasi ang liit ko. Or, pwede, pero domestic. Kasi meron yata mga Or sa tumatanggap. mga cruise ship. Pwede rin. Diba? Oh, Sa mga gusto ko rin pleasure sana. Kasi passenger cruise yung barko ni Papa eh. Ang sinasakyan niya, hindi siya oil tanker. Kasi there are 2 types, diba, ng mga seaman. Yung isa oil, yung isa passenger, mas masaya. So, Pero nasa mas matagal, di ba? 10 months. 10 months. Tama, mas matagal. Kasi usually ang oil 6 months 6 lang eh. months lang. So, 10 months si Papa sa barko, pero ayaw niya ako magbarko. Parang, ano ka lang doon, maliligawan ka lang doon. Parang ganun yung tatay ko. Or baka yun yung bantayan ko siya. Char. Pero looking back, yung naging decision mo na maging Masscom graduate,
Do you still have regrets na hindi mo na i-pursue ang maging flight attendant na katulad ng original plan mo? Yun nga eh, what's good about it is, nagamit ko talaga lahat ng pinag-aralan ko. Wala akong pinagsisisihan. Kasi I remember, si Papa, nung nag-uusap na kami ni Mama kung anong course yung kukunin ko, at the back of my mind, meron ng broadcasting. Kasi bata pa lang ako, naglalagay ako ng towel sa buhok. Tapos nagsasalita ako sa harap ng salamin. Sinasabi ni Mama, 7 years old pa lang daw ako. Tapos madaldal ako. Tapos yung mga teachers ko sa Holy Obvious Child. naman ngayon. Ayan, di ba? Obvious naman ngayon. Sobrang daldal ko. Bigyan mo ako ng isang topic, kaya ko yan 1 oras. Tapos yung mga teachers ko sa Holy Child, lagi nila sinasabi, uy, ang galing mo magsalita. Ako lagi yung pinagbabasa sa harap. So sabi ko, ano bang course yung ganun? Yung okay ka magsalita? Ano yung course na yan? Meron tayong tinitake during high school kung anong course ang bagay sa'yo. And then sa akin lumabas, aligned with broadcasting or mass comm. So I took that path kasi feeling ko wala akong chance as a flight attendant. And ayun, di ko siya pinagsisisihan kahit pinipilit ng tatay ko mag-nursing ako kasi family of nurses naman kami. Marami kaming mga kamag-anak. And during that time, nung panahon ko, sobrang daming nagna-nursing. Kasi alam mo yun ang... Yung pumupunta ng US. Yes, di ba mangingibang bansa? Canada, Europe. Sabi ko sa nanay ko, ayoko yan kasi ayoko nga ng dugo eh. Ayoko niyan, sabi ko sa tatay ko. Tapos ngayon, pag naglolokohan si Mama at Papa, lagi nila na pag-uusapan, tignan mo, di ba yung anak mo? Kung sinunod ka niya, nag-nursing siya. Nandyan kaya siya ngayon. Wala tayong DJ Chacha ngayon. Pwede rin siguro kasi there are also people in the industry, especially dun sa FM station kung saan ako naggaling, na mga nursing graduate. So tingin mo, kahit mag-nursing ka, babalik ka pa rin sa pag-DJ? Pakiramdam ko. Oo. So after graduation ng Masco mo sa Lyceum, your first job is yung maging DJ talaga sa isang radio station agad? Yes, sa MOR agad. MOR agad. Kasi student pa lang ako, nag-guest na ako sa kanila. Parang nakatatlong guesting ako sa MOR bago sila nag-offer ng trabaho sa akin. Nung nalaman nung station manager that time, Sir Mars Ocampo, na pag-graduate na ako, nagtanong siya agad, a week after my graduation, kung are you interested to join our team? Siyempre bilang batang tondo, tapos di ba may trabaho agad ino-offer sa'yo. Hindi ko tinanong kung magkano. Diba? Hindi ko na tinanong, Admiral, kung magkano. Talagang yes, agad yung sagot ko. Hindi ko in-expect, grabe pala, ang baba pala ng sweldo sa radyo. Mm-hmm. Okay na rin siya, pero hindi ito yung iniisip nyo na pag sa radyo ka nagtatrabaho, malaki yung sweldo. Masaya siya, pero 12,000 pesos lang ako per month that time. 12,000 pesos per month. 2008. Anong taon itong pinag-uusapan? 2008. 2,000. So, may tax pa yun. So magkano lang ako, may tax, minus May yung PhilHealth, SS, may lahat SS, may PhilHealth. So hindi kasha, mga 6 months nang hihingi pa rin ako ng allowance sa parents ko. Pero tumagal ka sa MOR, di ba? So, May tumagal. significant increase naman yun. Meron naman. And based on performance yung increase. Kumbaga yun lang yung starting salary. And even up to now, if for sure yung mga ibang nakikinig na nag-try mag-apply sa radyo, hanggang ngayon di pa rin siya malaki. Iniisip lang nung ilan na malaki yung may pera malaki sa radyo. Hindi lahat ng nasa radyo malaki sinusweldo. Siguro kung sino yung runner, frontliner, sila yung may mga magagandang offers. Pero ngayon kasi iba na yung radyo lang. Kasi ngayon may TV. Facebook na, may TV na. Dahil ba sa added medium na yan, mas well compensated na sila? Or iba pa rin yung radyo lang? Dito sa mga kasamahan ko sa True FM, kung i-compare natin sa ibang radio stations, mas well compensated yung mga kasamahan namin dito. Kaming lahat. Radyo lang talaga yan. Oo, radyo yun. Kasama na yung Facebook Live, pero main namin is really radio. Oo. And then nung nag-MOR ka na DJ, kailan mo nakasama si Sir Ted? Hindi ko maalala kung 2012 ba? 2011 DZMM, sa DZMM. teleradyo na to. Yes, parang merong showbiz news doon. With Gabayan and Manong Ted, meron silang 7 a.m. news. Tapos may small spot ako na phone patch lang. Yung parang Yes, naalala ko pa to. Di ba? Tatawagin nila ako pag showbiz balita na. Tapos, muamua, chup-chup. Yan, yung Yeah. Kabayan. Sasabihin ko sa kanila, say, muamua. Yung dalawa namang seniors, magmamuamua. Tapos, chup-chup. And the rest is history. Yung showbiz correspondent sa DZMM, nung umalis siya, nagpa-audition kung sino yung papalit doon. Doon ako nakapasok. Tapos si Sir Ted, naghanap siya ng magiging text reader niya for his program na 2 hours.
Ang dami pang mga babaeng nakasama ni Sir Ted noon para magbasa or maging katandem Sa niya. teleradyo. Sa teleradyo. Iba-iba kami noon. Parang everyday nagpapalit-palit. Tapos hanggang sa naging ako yung mainstay. Sa teleradyo pa rin yun. Sa Ito yung teleradyo. tumagal ka ng 30 minutes na may segment ka. Yes. Nababasahin ko lang yung mga text messages, may konting sundot ng politics, ganyan. Magkukulitan kami ni Manong Ted. Kaya naging baby girl yung tawag niya sa akin. Kasi I was really so young that time. Parang nasa Imagine, 20s lang ako noon. 2015, Or 11, parang ganyan. 11 or 12. 11, that's 15 years ago. Ang tagal na ng pinagsamahan niya ni Sir Ted. That is the reason kung bakit nung nagkaroon ng ABS-CBN shutdown ng 2020, yun din yung dahilan kung bakit napasama ka na kay Manong Ted. Isa din yun, nun. kasi before the shutdown, may kausap na ako na radio station. I was about to transfer. Kung ano yung ginagawa ko sa MOR, FM, magpa-play ng music, mag-a-adlib. Usual na ginagawa ng mga radio DJs. Yun pa rin yung path na tatahakin ko dapat. Tapos, tumawag sa akin si Sir Ted na may offer nga daw from TV5. And he said the offer, ang ganda. Tapos sabi niya pa sa akin, magtiwala ka, magbabalita ka dito, hindi yung ginagawa mo before sa DZMM, tutulungan kita, paano magbalita, paano mag-handle ng interview. And na-excite ako kasi nung nasa MOR ako, I remember, trinay ko kausapin yung mga boss ko kung pwede akong mag-shift into news. Hindi pa nila ako inalaw that time. So for someone na batikan sa industriya like Manong Ted, na mag-offer ng trabaho sa'yo at may tiwala sa'yo na kaya mong gawin yun, kahit alam kong wala naman akong alam doon, na-excite talaga ako. I said yes. Oo. And the offer was so good. Hindi yun yung normal na offer. Hindi yun yung makukuha kong sweldo dun sa isang supposedly pupuntahan kong radio station. So, nung lumipat na kayo ng TV5, eto na yung nag-start na kayo ng show. But, before natin i-discuss yan, ano yung feeling na nung nagkaroon ng shutdown ng ABS-CBN, that was actually pandemic. Yes, 2020. Yung pakiramdam na parte ka ng ABS-CBN, na you're listening dito sa mga congressional hearing na to sa gitna ng pandemya, what does it feel na mawawalan ka ng trabaho sa ganitong sitwasyon ng mundo during that time? Grabe. Ngayong sinasabi mo yung tanong, parang bumabalik sa akin yung memories ng mga iyak-iyak ko noon. And bumilis yung heartbeat ko. Kasi parang bumalik sa akin yung memory na uncertain. Kasi nasa utak ko before sa ABS-CBN ako tatanda eh. Hindi naman namin alam na may mangyayaring ganon. I was really fighting hard, kagaya ng mga employees din ng ABS-CBN. Pero syempre, wala naman kami nagawa, di ba? Meron akong, parang alam mo yung ang dami kong post that time, Twitter, lahat. Hindi kami sinasabihan ng management to post it. Ako lang yun, myself lang, na talagang yun yung feelings ko that time. May mga kaibigan ako na pro-shutdown ng ABS na unfriend ko dahil parang sa akin ang insensitive na may mawawalan ng trabaho in the middle of the pandemic and happy kayo dahil supporter kayo ng politician na to or politiko na to and wala kayong paki dun sa mga mawawalan ng trabaho. But nalungkot ako, but at the same time wala akong magagawa eh. Alam mo, hanggang kahit mag-iiyak ako sa Twitter, kahit anong sabihin ko, mag-video ako, mag-vlog ako, meron pa ako ni-release na video noon on my YouTube channel, talking about my feelings about the shutdown. Pero kahit gaano ako kaingay, and even yung ibang employees, wala naman kami nagawa. And I just trusted the Lord na kung pakiramdam niya, mas makakabuti ako kung wala ako sa ABS or kung nag-shutdown yung ABS, yun na lang. Parang I just... kahit gaano kahirap to have faith during that time, lagi ako kung ano lang yung sinasabi ni mama ng nanay ko na may mas magandang plano para sa'yo. So yun na lang din nasa utak ko. And totoo naman, mas may maganda talagang plano si Lord for me. Nalungkot ako sa ABS-CBN shutdown, but at the same time, kung hindi nangyari yun, I don't think na dito ako... Na mag-grow ka. Mag-grow ako, exactly, that's the word. I don't think mag-grow ako. Pero alam mo, minsan, kasi kapag, di ba, ilang beses ko lang tinanong sa ito, DJ Cha, yung pag tinitingnan ko yung mga followers, mga comments, di ba, parang, sabi ko, bakit ba itong mga followers ni DJ Cha, parang mas maraming DDS trolls, no? Gusto ko Talaga? Kasi, Hindi sa isa mo, ha? Hindi, gusto ko kasi i-connect na parang, how do you interact
sa mga supporters na ganito, knowing for a fact na 7 years ago, noong 2020, dumating ka sa point na mawawalan ka ng trabaho. And the politician that they are supporting is ito yung brand of politics that they have. Parang, ang hirap di ba? Parang, kung may friend ka na DDS or something, or may Meron. follower, di ba? Parang ang hirap Meron mong... ako, guys. Parang, Ikaw wala? meron din, pero siguro nakatago sila. Ayaw nilang pag-usapan to. Bakit? Ba't ayaw nilang pag-usapan kung anong kulay nila? Alam mo, may isa pa akong tanong na hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan. Bakit minsan, kapag DDS ka, hindi ka rin supportive sa West Philippine Sea? Oh. Di ba? Hindi ba pwede mo suportahan si Tatay Digong, pwede mo suportahan si BP Sara, but when we talk about West Philippine Sea, ba't nagkakaisa tayo lahat dito? Iniisip ko kung yung mga DDS na kakilala ko personal ay anti-China ba or pro-China or pro-Philippine sila and pro-West Philippine Sea. Kasi Anong marerecall mo sa kanila? hindi Pag na. pinag-usapan Alam mo, sa ng totoo West lang, di Philippine- namin pinag-uusapan because ayokong magkasamaan ng loob or baka may mga maungkat na can of worms na, alam mo yun, hindi na namin pwede ibalik doon. So as much as possible, we try not to talk about it. But I have to agree with you. I think most of the DDS supporters I know, hindi sila pro-West Philippine Sea. And I cannot answer for them kung bakit. Kasi I've said this in the past. Sana kahit kakamping ka, BBM or DDS or kung ano man yung kulay mo, yung stand on West Philippine Sea, dapat iisa lang. Yes. Hindi pwedeng, parang stand din sa corruption. 'Di ba? Parang kung BBM ka, kung DDS ka or kakamping ka, kapag ang pinag-uusapan ay may nagnakaw sa atin, iisa lang dapat ang stand ng mga Pilipino sa magnanakaw sa gobyerno. Wala dapat kulay doon. Alam mo ngayon, minsan niisip ko kasi, pag sa sistema ng politika ngayon dito sa Pilipinas, no? Nung panahon ni President Noynoy Aquino, kapag hindi ka fan ni President Noynoy, parang you can just hate a particular policy na may point of disagreement ka sa kanya. For example, reproductive health bill. You can hate it, but you cannot identify yourself to a particular political party. Hindi mo naman sasabihin na, galit ako kay Pinoy, supporter ako ni GMA or supporter ako ni ERAP, di ba? Parang we just don't like certain policies na hindi tayo na mababrand na isang block of opposition na ayaw natin lahat sa gobyerno. Ngayon kasi, parang kung ayaw mo sa gobyerno, dapat kagrupo ka ng DDS. Di ba? Kung ayaw mo, ngayon naman, kung ayaw mo ang DDS, sasabihin, kung pinklawan ka man or what, sasabihin naman, kain suka ka kasi part ka ng administrasyon. Kabisado mo na yung Diba? mga script nila. Dumating na tayo Oo. sa sa Oo. para tayong masyadong na-polarize. It's either you are with us or you are against us. At pag against ka sa kanila, kaaway ka nila agad. Yes. And no matter what facts you give to them, most of them, sarado talaga yung mata at tenga. Hindi ka talaga nila pakikinggan. And nakakalungkot yun. Mapaano ka man DDS, BBM, or kakamping ka. Sana wag tayo ganun. Kapag yan yung facts, paniwalaan naman natin. Pero ako kasi minsan iniisip ko, most of the people na naniniwala sa isang tao lang kahit andyan na yung information or katotohanan, yun ay dahil biktima sila ng misinformation, disinformation, and fake news. Sobrang laganap dito yan sa Pilipinas. Kaya magugulat kayo, hindi lang sa mga kanayunan ang nabibiktima ng fake news. Meron tayong mga kakilala who are professionals. 'Di ba? Ayoko na magbanggit dito kung anong profesyon. Pero nakatapos naman sila ng mga pag-aaral. Dapat alam nila kung paano i-discern ang fake news sa hindi. Hindi, pag may pinasa sa group chat, yun agad yung totoo. Pag may sinabi si ganitong vlogger, yun na agad yung totoo. Speaking of facts, no, para sa akin, laging si Sir Ted nagiging victim ng Lagi natatag as nagiging DDS. material ng Oo. disinformation. May sasabihin siya, tapos iti-tweak, ipapalitan. I mean, hindi i-upload yung buong sinabi. Sinabi niya. So, mawawala ng context. Tapos gagamitin ng mga DDS na eto, sinabi ni Sir Ted, ganyan. So, sometimes na kahit ang mga tao naiisip tuloy na, di ba? Di ba yun nga unang tanong mo sa akin?
na DDS. First meeting Si Manong namin. Ted. Oo. No? Pero, DDS ba si Manong Ted? Sabi sa akin ni Admiral, DJ Cha, DDS ba si Manong Ted? pero ako matindi. Mataas ang respeto ko kay Manong Ted. Kaya nga gusto ko malaman kasi pag binabasa ko kasi mga comment, parang nagsiselebrate ang mga DDS kapag ginagamit na material si Manong Ted. Tapos ngayon, napag-usapan natin, kapag may sinabi namang factual din si Manong Ted, against dun sa narrative ng DDS, ngayon naman sinasabi siya, dilawan din. Oo, may bago na, At some point, hindi na kami DDS. may maleta na rin kayo daw. Actually, sa mata ng DDS ngayon, hindi kami DDS. Galit Ano na? sila sa amin. May maleta kami. May maleta na kayo. Kain suka kami. Kain suka, di ba? Dilawan kami. Or mahal namin si BBM, loyalista kami. Yan ang mga bago nilang tag sa amin. Di ba? Hindi ka na pwedeng magbigay ng facts eh. Kasi, Basta pag kinalaban mo, may sinabi kang hindi maganda. dalawa lang na facts pupuntahan lang, mo. nagbalita ka lang, halimbawa, or nag-comment ka lang on that particular issue. Basta pag nasaktan yung kanilang idol, wala na. Wala na yun. So, Bayaran kami. Bias media kami. so ngayon, DJ Cha, you've been around in mass media for, what, more than a decade and a half, no? 15 years. Ano sa tingin mo ang dahilan? Bakit dumating na tayo sa sitwasyon na ang pinagdududahan na natin yung mismong factual narrative and we already lost the sense of, carefully understanding where we really stand? Okay. Being in the news industry in particular for 6 years, kasi we started 2020 ni Manong Ted, na-realize ko kung gaano kalalim yung problema. Una, na meron yung bansa natin. At pangalawa, na meron yung mga kapwa natin Pilipino. Kasi parang nandun, leaning towards tayo sa gusto ko tong politiko na to, idol ko to, no matter what he or she does, idol ko pa rin siya at love ko pa rin siya. Na hindi ko magets kung bakit. Pero pag iniisip ko, for the longest time, Filipinos are really like that. Di ba dito yung mahilig tayo mag-idol ng artista? Even before, pinopoon natin yung mga artista. Tapos nasa era tayo ngayon na ang poon natin are politicians. To the point na makikipagpatayan tayo or makikipag-unfriendan tayo sa mga totoong kaibigan natin o sa mga kamag-anak natin dahil iba-iba lang ang paniniwala natin. DDS lang yata yan, DJ Cha. DDS No, lang. well, hindi ko sure. Baka meron ding iba. Pero di ba nandun tayo sa era na makikipagpatayan yung iba on social media, makikipagbardagulan, unfriend yung mga Iba-block. kaibigan, iba-block, or umaabot tayo, nagiging bastos tayo dahil lang sa... DDS talaga yung Dahil lang description na yan. I mean, Kaya galit na galit sila sa'yo eh. DDS talaga yung description na yan. So, nalulungkot ako kasi parang talaga umabot na tayo sa ganitong point. Ganito na tayo mag-idol at magmahal sa mga politiko? Do you think, kasi ngayon, siguro dito sa Pilipinas, no? Kasi pagpunta ka sa ibang bansa, may free TV pa din eh. Active pa rin ang free TV, may advertisement pa rin, active pa rin ang advertisement sa mga television, not just for cable, free TV talaga. Do you think yung pagkawala ng ABS-CBN also contributed sa paglawak ng misinformation? Dahil we all ended up na dependent na lang sa social media, sa internet, as a source of our information. Possibly. Oo, kasi mainstream naman talaga si ABS-CBN before, and alam naman natin kung gaano kalaking network si ABS during the time ng shutdown, and even up to now, kahit wala na silang sariling channel, malaki pa rin sila online. But more of that, I think, number 1 yata ang mga Pinoy sa social media. So, number 1, biktima tayo ng fake news. Kaya siguro nagkaganon. Hindi lang dahil wala nang mainstream media fighting disinformation and misinformation. It's more of ang mga tao mas kumukuha ng balita online. Can we also say, DJ Cha, from 2016 to 2022, mas nakita natin dito yung, the DDS can deny this, no? Pero mas makikita natin ang proliferation of fake news and misinformation. And during that time, it's very hard to call out yung mga misinformation eh. Dahil for those fact-checkers, kapag challenge mo ang nilabas ni Tatay Digong, ng pinakamagaling nating spokesperson sa buong Pilipinas, ni Attorney Harry Roque, it's either you will be red tagged, you will be arrested,
or baka ma-Laila de Lima ka, di ba? Ah. Or ma-shutdown ka katulad ng ABS-CBN like Rappler. So, do you think etong suppression ng freedom of speech and of course the chilling effect ng nangyari sa ABS-CBN also contributed sa paglala ng misinformation in that particular period of our history? Yes, definitely. Pero ako kasi nandun ako sa like personal opinion ko to, whether nagkaroon ng shutdown or hindi, papunta talaga tayo sa era ng rise ng social media. Yes. It's really yun eh. Even before pa naman, 'di ba, ang tindi na ng Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Pero nung nawala yung ABS, mas naramdaman natin yung power ng social media. Kasi mas gusto na ng tao, yung entertainment, nandun na lahat on social media. Mas nahirapan sila to access information sa mainstream kasi parang in their mind, kung ABS ang pinapanood nila, meron pa namang other channels, pero mas marami yung supporters ng ABS-CBN that time. Kaya nag-contribute yon. Pero it's really the rise of social media and the chilling effect na binigay ng last administration dahil may takot talaga yung iba na magsalita kasi parang feeling nila baka kung ano yung kahinatnan nila. Unlike, in all fairness now, in this administration, mas hindi takot magsalita at tumulig Yes. sa ang media, bigay naman natin yon. I mean, kami araw-araw sa show, if you watch or listen to our show, titirahin namin ang dating administrasyon, titirahin namin yung administration ngayon, titirahin namin yung ibang mga government agencies na pakiramdam namin, kulang yung ginagawa nyo, you have to do this. Mas may freedom ngayon yung media na batikusin ang mga tao na nasa posisyon at nasa gobyerno. Kasi like siguro sa utak namin, pwede. Yeah, Wala kami nakikita na pinatatahimik eh. So, we're free to say and air kung ano man yung... Ako like personally, I don't know with my other colleagues, I don't know with Manong Ted or with other people in the media. Ako like, wala akong takot na pwede akong balikan. Siguro more of takot na for my family, na baka madamay sila sa pambabash. Kasi kung sa akin lang, walang problema eh. Pero pag damay yung family mo, parang ibang usapan na And yun. for me, this is part of a healthy democracy. Yeah. No? Ngayon, kung makikita natin, mas madaming vloggers, mas maraming podcasts, whether DDS garbage material lang yung i-produce mo or what, nagagawa nila, di ba? Nakakapag-Facebook live nga kahit sino na lang, di ba? Para magkaroon ng material. Under this administration, tama sinabi mo, DJ Cha, mas hindi siya repressive pagdating sa pagpapakalat ng impormasyon. And for me, ito yung nai-enjoy ng media ngayon, ng kahit na sinong journalista, kahit anong isulat mo. Or kahit sinong content creator. Yeah, and not even journalists, mga content creator. Nakakapag-gawa ng podcast para ikundina ang ginagawa ng gobyerno. And okay lang yon, di ba? And this is the reason I would argue na ang mga Pilipino ngayon mas nagiging aware dahil meron na silang alternative source of information. Yes. And they are more careful in accepting things na pag nabasa dumaan sa newsfeed nila, eto pa lang nangyari, ganyan. Kasi lahat ngayon nakakapagsalita eh. Everybody can already share their thoughts. And para sa akin, although binanggit mo nga, dumating tayo sa point ng social media era. Ngayon, we are already learning eh. Ito na yung phase ng history natin na mas careful na tayo to accept the information. Sana mas careful. Hindi yun yung nakikita ko. Sa iba. Trolls, Hindi pa rin DDS trolls na naman to, DJ Cha. Alam mo ako, hindi pa rin yun yung nakikita ko sa iba. alam mo Yung ako, parang, DJ Cha, ang hirap pa rin for other people to discern kung ano ang fake news sa hindi. hindi na ako naniniwala sa trolls eh. Oh. Sa social media. Oo. Kasi para sa akin, So for you, walang trolls? hindi. I mean, hindi sila nagre-represent ng pulso ng Pilipino. Okay, oo. Para sa akin, they are so less trolls to confuse yung mga organic users of social media. Hindi sila totoong tao na nagko-comment dahil galit sa ginagawa ng gobyerno sa West Philippine Sea or sa ginagawa ng gobyerno against corruption or what. They are instruments lang para makapag-shape ng public opinion. Kasi para sa akin, for example, ang mga trolls,
na kumukundi na against West Philippine Sea. Ang lakas makamura niya mga yan. Talaga. As in talaga Ad kumura. hominem attacks talaga to. Kung murahin ako, pagpiestahan yung cute ko na nose, Oh. at sabihin pro-US ako, talagang sukdulan eh. Pero, ang argument ko nga, kapag lumakad naman ako in public places, sa mall, kahit kasama ko mga anak ko, or okay naman. may engagement sa universities, Yes. wala namang nagmumura sa akin. Wala namang nagsasabing mali ako. Wala namang nagsasabing pro-US ako. Ibig sabihin, and they also thank me for what I do. Ibig sabihin, these are the real people. And you can also see it from the result of the surveys. Pulse Asia and Okta Research. Sinasabi na ang mga Pilipino ngayon, they are supportive of our position the West Philippines. Yeah. Kaya nga sila tinawag na keyboard warriors. Kasi mas matapang sila. Ikaw ba na-aapektuhan ka pa ng comment ng mga trolls? Mas hindi na kasi matagal na akong may mga social media account. Siguro yung mga bago, di ba? Nanay ko mas affected pa sa akin. Oh, nag-comment. Burahin mo to anak. Minsan sasend niya pa sa akin. Alam mo yung nakabantay siya. Kasi kung mahayaan mo sila, I mean, hindi natin mapiplease yung mga tao. And once you're a public figure, ito turo sa akin to ni Manong Ted. Kasi just last time, I think, Senator Marcoleta, parang nilahat niya yung mainstream media na bayaran kami and all that. Tapos ang naging tugon doon ni Manong Ted is kung tayo ay pinupulaan natin ang mga government officials, tayo na nasa media, hindi dapat din tayo balat sibuyas kapag sinabihan nila tayo ng ganyan. Kasi nasa industriya kami na nakikita kami ng tao, nagsasalita kami harap-harapan. So, may mga matutuwa sa sasabihin namin, merong mga hindi, merong maniniwala, meron ding hindi. Hindi ko masabi kung, hindi naman sa hindi ako naaapektuhan, pero mas kaya ko siyang tanggapin. Hindi yun para ikalugmok ko, ikalungkot ko buong araw. And madalas kasi ngayon, pag nag-post ako, I just let it be there. Kumbaga nag-post ako, hindi para i-check ko isa-isa kung ano yung naging comments ng tao. Bahala na kayo dyan. Pinost ko yan, gumawa ko ng info drive, or ito yung balita, ito yung sinabi nung nakausap namin kaninang umaga, then so be it kung ano yung maging comment nyo sa akin dyan. Because at the end of the day, I'm just here to tell the story, tell the news, tell you guys what's happening. Ito naman talaga yung sinabi ng kausap namin. Ito naman talaga yung information ngayon. Kung tatanggapin nyo o hindi, magalit kayo o hindi, wala akong magagawa dun. Si Manong Ted ba affected din sa mga trolls? Minsan? Wala siyang social media, no? Wala siyang social media. Sa show nyo, kapag nakikita. Pero, nagugulat siya na may mga tao na kahit eto na yung information, di pa rin nila tinatanggap. Doon siya na-frustrate. Na, teka, ito yung information pero ayan pa rin sinasabi nyo. Kumbaga, dead ma kayo sa katotohanan? More of doon lang siguro. Pero kasi hindi siya sanay sa social media, alam mo yun. Kaya nga better, yung lagi niya sinasabi, better na wala akong ganyan. Kasi at least di ko nakikita ko ano yung sinasabi ng mga tao. Alam mo, para sa akin, yan yung nakakalungkot nga, no? Yung parang tipong, sabi ko nga kay Professor Shelo nung nag-guest siya rito, hindi mo naman kasing, kailangan maging kasing talino ni Professor Shelo na maging valedictorian mula elementary hanggang graduate ng college, diba? Oo. Pero, napaka-common sense na lang pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, for example, na it belongs to the Filipino people. Dapat nating tindigan. And yet, may mga Pilipino pa rin na nagsasabi, ang iba pa nasa Senado at nasa Kongreso, na ipamigay natin. No? So, ito yung, para sa akin nakakalungkot. And for me, ito yung hanggang ngayon, hindi ko maintindihan, how can you say that? Kasi ako, lagi kong sinasabi, I have 3 kids, no? And for me, yung sense of accountability ko in what I do, in standing firm for our rights in the West Philippine Sea, I always look at it sa pananaw ng mga anak ko. So kung kaya kong panindigan ng West Philippine Sea just for my 3 kids, paano kaya tinitindigan ng mga politiko na sinasabing pamimigay nila yan sa mga anak nila? Same din kaya yung stand ng mga anak nila sa kanila? Or nagki-cringe din yung mga anak nila pag naririnig na, tatay ko yung Alam mo, sinabi. interesting yan. Siguro kapag may naging guest ako dito sa podcast, Tanungin mo. itatanong ko yan, paano na-appreciate ng anak at apo nila yung pananaw nila sa pamimigay ng Kalayaan Island Group? Oo, yeah. Yun nga yung frustrating at nakakalungkot dito sa Pilipinas kasi sa dami ng kulay, sa dami ng paksyon, parang ewan ko, bakit pag West Philippine Sea, talaga, iba-iba tayo?
I mean, why? Na biktima ka ng fake news? Or nabayaran ka? Alin doon? Or Ba't baka mo sila may mali. pinagtatanggol? Ay, ano ba? Pilipino ka eh, so dapat para sa West Philippine Sea ka. Di ba dapat ganun? I mean, like, dapat automatic. Hindi, ayun lang ang tanong ko ha sa mga, Mga trolls. hindi lang sa mga trolls, sa lahat. Kung hindi ka pro-West Philippine Sea, why? Why? Give me a straight answer. Ibibigay nyo na naman yung standong, kanila yun eh, di natin kaya yung shine. Alin doon? I mean like, atin na yun, may UNCLOS na. Sa atin ang West Philippine Sea, eto ngang huling issue. Nagtitingin ako kung merong, yung tungkol dun sa platform na meron sa may Baho de Masinloc. Tinitignan ko, meron ba mga comments na hindi aligned na atin yung area na yun? Kasi ang lapit, di ba? Tapos ang layo talaga sa China nun. In all fairness naman. Parang mas kumonti ngayon ang hindi maka-West Philippine Sea. Yun dang napapansin ko. So I tingin don't mo, know. na-enlighten na yung mga DDS trolls? Sila talaga, no? Hindi lang, sana. Kasi nga parang affiliated, no? Pag DDS Oo. ka, parang hindi ka pro West Philippine Sea. Or pro na pinaglalaban natin na atin yung West Philippine Sea. Parang nakulayan na dahil for the longest time, I mean, former President Duterte is saying na, di ba? I mean, yung stand ng Ang dating 2016 Pangulong- Arbitral Award daw Yes. ay isang papel Basura. lang. At dapat daw, wala That's a naman daw piece tayo of magagawa. paper. So- Magkakagera kapag tinindigan. At yan yung nag-resonate sa mga DDS trolls until now. And yun nga yung hindi ko magets. Kasi talaga ba sa pagka-love natin sa isang politiko, even that specific issue, kaya mong tanggapin na hindi talaga sa atin yun, at ipapamigay natin yun? I mean, parang 1 plus 1 yun eh. 1 plus 1 equals to West Philippine Sea. Sa Pinoy yun eh. So, anong mahirap intindihin dun? Para sa'yo, DJ Cha, ano ang pinakamahirap i-argue ng mga agents of misinformation? Isang politiko or yung mga social media influencers? Mas madaling argue pag galing sa government official. Mas Mahirap. Mas mahirap i-argue, mas mahirap ipagtanggol kasi government official ka pero yan yung stand mo. Matatanggap ko pa yung trolls or vloggers. Baka they're paid to do what they're doing. Kung sino man tatamaan, baka po bayad kayo. Sorry na. Pero pag Wala ka government... naman friends na Na? influencer na Wala naman so far. In all fairness, parang wala naman na ganun yung stand, na ipamigay yung West Philippine Sea. Wala. Kung meron, baka na-block ko. Charot! Kasasabi lang, wag mag-block ng friends. Pero, mas mahirap kasi when you're a government official, diba, your oath is to the Filipino people, to our country. And magsasabi ka ng mga bagay na against sa Pilipinas. I mean, at syempre, government official ka, paniniwalaan ka ng mga supporters mo. So, hirap nun sa akin. Pag nakakarinig ako ng mga ganong balita, alam mo yung, Lord, why? Napapaganon talaga ako. Talaga ba, Lord? May ibababa pa ba? Yung ganon. Napapaganon ako. may pa ba talaga itong mga to? Napapaganon talaga ako. Pero pag napapanood ko yung nangyayari sa Amerika with Donald Trump, na-realize ko, uy, di nag-iisa ang Pinas. May kasama pala tayo. May kasama tayo, nasadlak sa dusa. Pero ikaw, DJ Cha, in your capacity as, of course, in the media, as a DJ, and also having this podcast, how do you see yourself to, push for our factual narrative? Not just in the West Philippine Sea, but in various issues, political, social issues. Paano mo nilalabanan ang mga maling informasyon na to? Okay, that's a good point. Kasi just recently, I started making reels, yung mga short videos on Instagram, TikTok, and Facebook. Information drive campaign siya. Sinimulan ko siya na gusto ko lang i-laymanize lahat ng parang pakiramdam ko, nahihirapan yung ibang tao na maintindihan.
different topics, Super El Nino, forthwith, about the impeachment, about kung ano-ano mga bagay na madalas nakakausap namin ni Manong Ted sa show. And I wanted to reach a different market na pakiramdam ko, nahihit naman namin sa show ni Manong Ted, pero maraming hindi. Halimbawa, Gen Z. Di naman manood ng balita. Di ba, kaunti yung Gen Z Minsan, na headline nanonood. lang. Headline Okay lang. na sila eh. Pwedeng ganon. Or meron din naman sigurong Gen Zs who are into watching news. Pero sila yung gusto ko i-hit. Gen Zs and then millennials na wala ng time manood ng balita. And even the senior citizens na biktima ng fake news. So gumagawa lang ako ng mga information drive na may iksi kasi yung attention span ng tao ngayon, paiksi ng paiksi. 'Di ba? Kailangan kung meron kang gustong sabihin sa kanila, briefly, masabi mo agad. So far, okay naman. And kahit na may mga negative comments na halimbawa, pag may nilabas ako about forthwith, sasabihin nila agad sa akin, bayaran ka, dilawan ka, bias media. Deadma. Kasi yung goal ko lang naman is to educate my followers in my own way. So gagawin ko siya sa paraan na sa pakiramdam ko, pakikinggan at maiintindihan ng mga followers ko online. Bago tayo pumunta sa next segment ng podcast ko na to. May fast talk ba to? May last question ako sa iyo, DJ Okay. Cha. Sa paniniwala mo, no, sa mga susunod na panahon, especially for our upcoming election, do you think that the role of mass media in countering disinformation and also knowing the right candidate will also be very significant para magkaroon tayo ng mas edukadong botante? It is. Oo. Actually, yung role ng media malaki. Kaya lang the question here is, may energy pa kaya tayong lahat na ipaliwanag sa kanila na ito dapat, na ang dapat na piliin na kandidato halimbawa sa upcoming elections, wag nating tignan yung surname, wag nating tignan kung saang kulay ba ako kabilang. Ang tignan natin is really the track record. Kasi last elections, di naman kami napagod. Di naman kami nagkulang, feeling ko ni Sir Ted, i-remind yung mga tao na wag nating tignan yung apelido or yung dami ng supporters ng tao. Ang tignan natin is track record. Pero, yung resulta, ganun pa rin eh. Diin mo bakit? I don't know. Sometimes I'm hopeless kung in our lifetime will there be a change sa lifetime natin? So alam mo, kahit na I'll be honest, I have a 17-year-old daughter right now and pa-college na siya. Pero pag nag-uusap kami, sinasabi ko sa kanya, kung may chance ka to go out of the Philippines or go out of the country, go for it, anak. Kasi sa nakikita ko ngayon, sa sitwasyon ng bansa natin, nalulungkot ako. Pero sana kung hindi sa lifetime natin, sa lifetime ng anak ko at ng mga magiging anak niya, may mabago sa Pilipinas. Yung kung gaano ka-patriotic yung halimbawa mga Japanese and Koreans, they love their country so much. They love their own. Sobra. Kaya nga yung K-pop ang tindi. Bakit ba sumikat ng husto yung K-pop? Kasi inuna muna ng mga Koreans na mahalin yung K-pop. Dito sa atin, parang hirap no, na mahalin yung sariling atin. So, I think that's what's lacking in us. Yung pagkakaroon ng pake sa nangyayari sa bansa. Siguro dahil pagod na rin yung iba. Dahil, syempre, mga uring manggagawa lang. Kailangan, di ba, magtrabaho para kumita. Wala na silang energy to fight for what is right and to fight for our country. Pero wag tayo mapapagod na ipaglaban yung bansa. Baka pwede hinga lang tayo, bakasyon lang ng saglit, tas balik tayo dito. Pero yung same, alam mo yon, eagerness na ginagawa natin ngayon, kung sino man yung mga may ginagawa to fight for our country na sana may mabago, sana tuloy-tuloy. So, yun lang. Parang yung energy ko kanina, nagsimula tayo mataas. Nung narinig ko yung, Hindi, nakakalungkot yung statement mo na yan, parang nalungkot na ako eh. Nakakalungkot naman kasi talaga yung nangyayari sa bansa natin. And being in the news really opened my eyes kung gaano kalaking problema meron ang bansa. Isipin nyo na lang to. Alam niyo yung Hoy Gising Days ni Manong Ted. Bata pa tayo nun. Yung mga issue niya. Yun Tulog pa din sila. Yun pa rin issue niya ngayon.
Kung ano yung mga pinaglalaban niya for the longest time, yun pa rin ang nilalabanan niya hanggang ngayon. At kung si Manong Ted, ang tagal niya na sa industriya, hindi siya napagod. Pag napapagod ako, yun na lang iniisip ko Si Manong Ted nga, tumanda na sa industriya, di napagod. Nakakahiya naman sa akin. Di ba, na 6 years pa lang ako sa news, mapapagod na ako. So, we just have to keep on fighting and believing na mahihimasmasan yung mga kapwa natin Pilipino na hindi tayo dapat nag-aaway-away. We should be fighting against these corrupt politicians. We should be fighting sa mga umaangkin sa sariling atin. Dapat iisa tayo ng stand on those issues. Bago pa ako maiyak, pumunta na tayo sa next segment natin, DJ Cha. Game ka ba dito? Babasahin ko yung comment and you will respond. Okay. Okay lang sa'yo? Respond lang, Okay. react. Okay. Oo. Ano yan? One word na reaction lang? Hindi. Admiral? You can explain further, justify your statement na kinumenta nila. Okay. Okay. Ito, according sa isang comment ng isang Facebook user, tungkol daw sa pahayag mo regarding the fourth tweet at impeachment ni BP Sara. Ang sabi niya, kakamping kasi yang si DJ Chacha. Kaya atat din siyang ma-impeach si BP Sara. Grabe naman sa atat ma-impeach. Ako gusto ko lang din makita kung ano ang isasagot ni VP Sara pag nagsimula na yung impeachment trial. Kayo bang mga DDS or kahit yung mga dating mga kasama ng DDS sa mga loyalista, ang bumoto sa unit team, hindi ba kayo excited na makita kung ano ang isasagot ni VP Sara about her confidential funds? Hindi ba kayo excited na ipagtanggol ni VP Sara yung sarili niya? 'Di ba? Yun ang sa akin. Hindi ako atat, guys. Tsaka fourth tweet, talaga namang binago kasi nung ibang mga nandyan sa Senado yung meaning niyang fourth tweet na yan. Kaya tayo umabot dito. Oh. Ito mula naman sa Reddit. This one is a Grabe, post si Rear Admiral nagre-Reddit. Alam mo yung talks Reddit, about- natutunan ko lang sa anak ko Ganun ba? Mas matindi kasi mga comments dyan. Oo. Actually, kaya ako natuto rin mag-Reddit kasi yung anak ko din nagre-Reddit. Tapos, parang kalamihan ng tao sa Reddit, ang description dyan ng anak ko, 1, middle class, pataas. 2, maayos ang pinag-aralan. Oh. These people from Reddit, mas yung antas ng awareness nila, Matindi? tsaka engagement nila, mas maayos. Really? Siguro may mga ilan-ilang trolls, pero dominated to ng mga totoong tao. Hindi siya katulad ng sa Facebook, na kapag pinagtuunan ka talaga ng isang trolls, kaya nilang mag-produce ng 5,000 sa post mo. Sa Reddit, hindi ganun Walang ganun. So, ang sabi niya, this is a post that talks about your different behavior as a podcaster and behavior as DJ on air daw. Sabi niya, akala ko ako lang. Pinapakinggan ko dati ang podcast nila ni DJ Chacha. Walang nagpapatalo sa kanila kasi kami, same sila, singit ng singit, ayaw masapawan. Buti nga may nag-call out na sa kanila sa podcast pero ganun pa din. Kaya drinap ko na nung tuluyan kasi kahit maganda topics nila. Sa akin, ang sakit pa sa tenga pag tumataas ang boses ng unggoy na yan. Grabe naman. Nagme-makeup ako na 1 oras sa isang araw tapos tatawagin mo lang honggoy. Char. Can I just say, na sa radyo kasi, pag lumaki ka sa radyo, bawal ang dead air. So yung kasama ko na podcaster din, which is Sam YG on Lecheng Pag-ibig to, we both came from FM. So sanay kami before sa FM. Kung nakikinig kayo sa mga FX noon, may background music pa yan. Ano talaga yon? Ganun talaga sa FM. Kasi ang turo sa amin, number 1, bawal ma-dead air, bawal may 1 o 2, 3 segundo na walang naririnig. So minsan, pag pakiramdam namin, tapos na siya, kahit di pa siya tapos, nagsasalita ka na. Kasi nga nasanay kami sa FM. We're trying to correct it kasi iba nga yung podcast. Pero nasanay kasi ako sa FM na ganun talaga siya. Even kami ni Manong Ted, subukan nyo kami pakinggan minsan. Nag-uusap kami, nag-overlap yung sinasabi namin sa isa't isa. Kasi ganun talaga pag radyo. No dead air talaga dapat. Pero maganda naman po yung comment niya. Parang feeling ko constructive criticism ko siya iti-take. So, sa mga susunod na podcast episodes na gagawin namin, I'll take that into consideration. Oo, parang, okay, wait muna. So, wag kayong magulat pag gano'n na kaming dalawa.
1, 2. Ayan. Oo. Eto- Yung mga ganyan. Eto Yung naman. mga ganyan tawa, yung umatawa na siya, dapat sisingit na ako no kasi sa radyo, bawal talaga dead air. Oo. Yung kapag tumatawa na yung partner mo, dapat nagsasalita ka na niyan. Ganon sa radyo. Ganon kami trinain sa Sa radyo. both FM and AM. Yes, I think so. Ay, kasi nga bawal dead air sa radyo. Sa bagay, no? Wala kasing visual eh. Yeah. Kaya kailangan tuloy-tuloy lang yung sound. Dire-diretso. Okay. Ito naman from TikTok. When you discuss corruption in the Philippines at ang pagkakaiba ng Pilipinas sa ibang bansa on handling their country despite explaining it clearly, ang sabi ng isang commenter, so anong point mo? Anong moral? Oo. Ayan yung mga hindi nila naintindihan yung mismong post. Kasi pag binasa mo naman yung comment ng iba, nagets naman nila eh. Kung di ako nagkakamali, that was a post I made when I went to Australia to bike in Australia, and then I was so amazed with their bike lanes. May Tapos, inattendan kang contest? wala. Ano lang talagang Nag-bike ka lang? para makatakas sa mga stress dito sa Pilipinas. Ang hirap mo naman maging friend Oo. pag nag-aya ka mag-bike sa Australia. Di ba? Di po yan galing sa maleta ha, pinaghirapan ko yan. Ako talagang proud ako kasi kung nanggaling sa maleta yung mga sinusuot ko or ginagawa ko, di ko ipopost yan. Ang dapat nahihiya, yung mga galing sa maleta, yung mga alis nila ng bansa. Pero ako, pinaghirapan ko po yan. Binabayaran ko pa rin sa credit card ngayon yan. But anyway, tungkol yan doon, Rear Admiral, kasi nag-post ako, sobrang ganda ng bike lane sa Australia. Super Oo, safe. nakita ko nga sa Facebook mo eh. Sobrang safe. Super duper safe. Unlike dito, Ilang yung kilometers yung binike nyo? iba-iba, parang depende kasi 7 days kami doon. So, halos 5 days kami nagbabike. 2 araw lang yung hindi kami nagbike. Oo. So, dito kasi pag nagbike kami, yung hahagingan ka ng bus, o kaya yung sa bike lane, nandun yung jeep or tricycle. Kasabay mo sila Uusukan ka doon. ng makapal na hindi mo na makikilala sa sarili mo paglabas mo. Sobrang totoo yan. Ngayon, dito sa Pinas, every after bike ride, pag ginanong ko yung mukha ko ng wipes, hala ka girl, ang itim talaga. Sulit na sulit yung gamit mo ng wipes. Di ba? At least may purpose yung wipes. So, tungkol yan doon, na ine-explain ko, na sabi ko, kailan magiging ganito yung Pinas? In-explain ko lang, tas yun na yun. So, hindi niya na-gets. Ito naman from Instagram. Oh. There's a post where you and Manong Ted discussed the Senate's change of minority and majority. Ang sabi niya, ang bobo mo naman, Chacha, hindi mo pa ba alam na orchestrated lahat ng gobyerno from ICC case ni Bato, cases ng mga senators na hindi niya kaalyado, and then gusto mong makisali si BBM? Yan, DDS yan. Sure na ako. Kasi doon pa lang sa pagkakatahi-tahi ng post, alam ko na. Oo, Oo. walang period, kama, kahit ako na. Hindi, parang alam ko na eh. Kung doon nag-start na yung, di ba, yung orchestrated, Mga lahat, term na linano bobo. to, bobo agad. O di ikaw matalino. Char. Ikaw na lang. So ano yung pinaglalaban niya doon? Alam mo, siguro, meron kaming certain top. Yun na nga yung sinasabi ko kasi people feel like Manong Ted and I are DDS. For the longest time, feeling nila DDS kaming dalawa. Pero hindi, kasi ang daming cutouts ng mga comments ni Manong Ted. 'Di ba na parang tinutuligsa niya yung administration. Ang problema, hindi kinukuha ng mga DDS kapag tinutuligsa niya na si VP Sara or pag may sasabihin na siya about confidential funds. Ngayon nga, galit sila sa amin dahil dun sa Senate impasse. So, dahil dun sa barilan sa Senado nagsimula yan, tingin na nila sa aming lahat ay bayaran kami, bias media kami. Galit na nila kami. At dahil may maleta kayo. Oo, pero siguro sa susunod na araw, pag tinuligsa namin ulit si BBM, love na nila ulit kami. Ano na sila, hindi na nila maintindihan ang feelings din nila. Ito naman, last na to, DJ Cha, ito tanong na pang West Philippine Sea, Kung dapat sana naaral alam ko mo to. yan. Otherwise, ito yung part na i-edit natin. Okay. Natawa ako doon. Okay. DJ Cha, naniniwala ka bang ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino? Oo naman. Oo naman. Oo, ang daling sagutin yan. Kahit di ka nag-aral, kaya mong sagutin Hindi mo kailangan yan. ng legal background. No. Hindi nyo kinakailangan maging attorney, maging doctor, maging teacher, kahit anong profession. Pag tinanong ka ang West Philippine Sea ba ay sa mga Pilipino, isa lang ang sagot doon. Yes. DJ Cha, maraming salamat. Thank Sana you. ay hindi ka mapagod sa pakikipaglaban sa mga trolls at maling impormasyon. Thank you very so much. And also you. Thank you. Thank you for doing this.
Kasi nare-reach mo na yung mga dati ay hindi mo nare-reach. Younger audiences. DJ Chacha, salamat sa oras mo. We have learned a lot sa insights at sa kung anong ginagawa mo bilang isang media personality. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong buhay dito sa Just the Truth Podcast. More power sa iyo. Sa mga listeners at viewers ng ating podcast, another episode, another story ang ating natunghayan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Muli, ako si J. Tristan Tariela. Tandaan, no spin, no lies, just the truth.